Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang maiksing story na ibabahagi ko muna sa inyo. Nagkagusto ako sa driver namin na halos kaedad lang ng aking mga magulang at may nangyari sa amin. Hanggang sa mayroon akong sikreto na matutuklasan sa aming personal driver. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Christina, 20 years old. Gusto ko lang pong ibahagi itong aking masalimuot na buhay pag-ibig. Ako yung tipo ng babaeng hindi na-attract sa mga kaedad ko o kahit yung edad 30 pababa. Mas prefer ko ang lalaking nasa edad 55 and 40. Kaya nga sabi ng mga kaibigan ko ang weird ko raw. Maganda naman daw ako, sophisticadang tingnan, at sa unang tingin, alam mo agad na anak mayaman. Kaya nagtataka talaga sila kung bakit single pa ako hanggang ngayon. Pero para sa akin, mas better na makarelasyon ang mga lalaking nasa ganoong edad na. Dahil for me, talagang matured na silang mag-isip at marunong na pagdating sa pag-handle ng relasyon. Kaya nga hindi ko maiwasang magkagusto sa personal driver namin na si Manong Henry. Narinig kong nanggaling pa sa probinsya si Manong Henry at siya ang pumalit sa nauna naming driver na umuwi na sa kanila dahil may family problem. 45 na si Manong Henry pero mukha pa rin siyang 30. Hindi ko nga inasahan na 40 plus na siya. Kasi hindi talaga siya sobrang mature tingnan. Maskulado, pangahan, napaka-manly niyang tingnan. Isa sa dahilan kung bakit nahulog agad ako sa unang kita pa lang namin. Hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa buhay niya. Palabiro siya pero kapag tinatanong mo tungkol sa pamilya niya, agad siyang nag-iiba ng topic. Kapag may lakad ako, siya ang sinasama ko. Kaya nga mas lalo pa kaming naging close. Kaya hindi ko maiwasang mas lalo pang mapalapit sa kanya. Isang gabi, sinamahan niya ako sa isang club dahil nagkaroon ng party ang kaibigan ko. Kaarawan kasi nito at hindi pwedeng wala ako doon. Kasama ko naman si Manong Henry kaya hindi nag-aalala ang pamilya ko. Huwag tayong masyadong magpagabi iha. Mag-aalala ang mamatad mo. Paalala ni Manong Henry bago ako pumasok sa entrance ng club. Opo, uuwi rin tayo agad. Agad ko namang sagot. Nakaramdam ako ng kaunting kilig, lalo pa't alam kong para sa akin ang pag-aalala niyang yun. Nakisaya ako kasama ang mga kaibigan ko. Nakipagkwentuhan at nakipagbiruan. Hindi maiwasang itanong ng mga kasamahan ko kung taken na ba ako. Ngunit nanatili akong tahimik tungkol sa bagay na yun. Paano ko naman kasi sasabihin nasa labas ng club na to ang taong dahilan kung bakit single pa rin ako hanggang ngayon. Maaaring pagtawanan lang nila at ang mas malala pa ay pandirihan. Hindi kasi nila maiintindihan ang nararamdaman ko. Dahil napasarap ang kwentuhan, inabot kami ng 12 ng hating gabi. Nakailang shots na rin ako at medyo nakaramdam na rin ng kaunting hilo. Kaya nagsimula na ako magpaalam. Pinayagan naman nila ako agad. Kaya lang sa bungad ng club, nandoon na si Manong Henry. Kaya hindi ko inasahan ang susunod na sinabi ng ibang mga kaibigan kong babae nang makita nila si Manong Henry. Ay, ang gwapo naman yan. Sino yan? Usisa nila sabay kalabit sa akin. Driver namin. Sagot ko ng pabalang. Tapos ay agad akong lumapit kay Manong. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayokong may nagtatanong at umahanga kay Manong Henry. Tahimik akong dumiretso sa sasakyan namin. Medyo iritado pa rin ako. Nag-iisang anak lang kasi ako ng magulang ko. Sanay ako na lahat ng atensyon ng mga taong nasa paligid ko ay sa akin lang.
Sinabi ko na sa'yo, Iha, huwag kang masyadong magpagabi. Kailangan nating umuwi ng... bakit hindi ka na lang naunang umuwi? Putol ko sa sasabihin pa sana ni Kuya Henry. Napansin ko nagulat siya at natahimik. Simula nung pumasok si Manong sa pagiging driver, ay hindi ko pa siya kailanman nasigawan ng ganito. Ngayon pa lang. Medyo nag-guilty ako nang mapansin kong ilang segundo siyang natahimik. Akala ko uuwi na kami, pero nagulat na lang ako nang malaman ko na dinala niya ako sa lumihan. Kailangan mo munang mahimasmasan bago tayo tumuloy sa inyo. Magandang humigop ng sabaw at kumain muna ng lomi bago tayo umuwi. Nakangiti pa na paliwanag ni Manong Henry. Pagkatapos ko sang tarayan ng ganoon, magiging ganito pa siya kabait. Mas lalo tuloy akong humanga sa kanya. Masasabi kong hindi ako nagkamali na magkagusto sa mga tulad ni Henry. Aaminin kong na-enjoy ko ang pagkain doon. Nilibre niya pa ako na pwede naman ako na lang ang magbayad. May dumi ka, Iha. Tinuro niya ang gilid ng labi ko, pero hindi ko maayos na natanggal. Ang ikinagulat ko ay noong siya ang magtanggal noon gamit ang kamay niya. Namilog ang mata ko at lumakas ang kaba sa dibdib ko. Kahit tapos na ay ramdam ko pa rin ang pagdampi ng kamay niya sa gilid ng labi ko. Hindi ako makatulog ng gabing yun pagkatapos ng pangyayaring yun. Pakiramdam ko sa sabog ang puso ko sa kilig tuwing maalala ko ang tagpong yun. Noong dumating ang kaarawan ni Manong Henry, nagkaroon ng kaunting handaan sa bahay. Isa ako sa nag-request upang ipaghanda si Manong. May isang bagay din akong hinanda para ibigay sa kanya mula sa allowance ko. Bumili ako ng mamahaling relo na siguradong magugustuhan ni Manong Henry. Kaya lang, isang hindi inaasahang reaksyon ang nakuha ko kay Manong Henry. Hindi ko pwedeng tanggapin yan, Iha. Iyon ang sabi niya nang iabot ko ang relo. Ilang beses siyang pinilit pero talagang nagmatigas siya. Aaminin ko nakaramdam ako ng pagtatampo. Hindi ko siya kinibo ng ilang araw pagkatapos noon. Alam kong napapansin niya yun, pero mas pinili niyang manahimik at hayaan ako sa nararamdaman ko. Ika-4 ng Marso nang marinig kong tumanggap siya ng regalo mula sa kasambahay namin na si Donna. Agad akong nakaramdam ng galit ng mga panahong yun at hindi ko napigilang hindi siya komprontahin. Unfair naman kasi yun. Pareho lang naman kami ni Donna na gustong magbigay, pero yung akin ni-reject niya. Tapos sa iba, tinanggap niya. May problema ba tayo, Manong Henry? Naiiyak na ako nang itanong iyon sa kanya. Hindi niya ako matingnan. Tila nararamdaman kong gusto niya akong iwasan at ang sakit sa pakiramdam. Galit ka po ba sa akin? Dagdag ko pa. Hindi siya nagsalita. Gusto niya pa akong talikuran noon, pero hinila ko siya at nagulat ako nang bigla niya akong halikan pagkaharap niya sa akin. Parang nayanig ang buong sistema ko sa ginawa niya. Wala ito sa plano. Hindi ko to inasahan, pero gusto ko yun. Gustong gusto. Sorry. Hindi ko sinasadya. Sunod-sunod ang sambit niya noon pagkatapos ng nangyari. Kita ko sa mga mata niyang natakot siya. Pero hinila ko siya ulit upang ipagpatuloy namin ang naudlot na halikan. Sa pagkakataong yun, ay naging agresibo at mapusok na ang mga kilos niya. Nang maghiwalay kami ay kapwa na naghahabol ng hininga. Nagkatitigan kami at doon, tila nagkaintindihan ang kapwa naming mga damdamin. Simula noon ay napadalas na ang pagpapaalam ko sa mga magulang ko na lumabas kasama si Manong Henry. Ang nagagawa namin ay paghahalikan lang at wala nang higit pa doon. Pinipigilan ako ni Manong Henry sa tuwing mag-a-attempt akong gawin ang mga bagay na higit pa sa halik. Sa aming dalawa, siya ang mas nagkokontrol. Mas humanga ako sa matinding kontrol niya sa kanyang sarili, kahit alam kong takam na siya sa akin.
Kapag day off niya, nagkikita kami sa mall at nanunood ng sine. Kumakain din kami sa restaurant at tinuruan niya akong kumain ng street food na na-enjoy ko naman. Napakaraming bagay si Henry na itinuro sa akin na bago lang sa akin. Kahit kailan ay hindi ako nabagot sa tuwing kasama ko siya. Naikukwento ko sa kanya ang lahat ng gusto kong mangyari sa buhay. Lahat ng pangarap ko ay kasama siya. Ngunit kahit kailan ay hindi siya nagsalita tungkol sa buhay niya. Wala siyang binanggit tungkol sa mga pangarap niya. Sa tuwing magkasama kami, ay parati akong umaasa na biglang sabihin niyang gusto niya akong makasama habang buhay. Dumating nga ang birthday ko. Nagkaroon ng salo-salo sa bahay. Hindi ako umaasang mag-aabot si Henry ng regalo sa akin. Ang presensya niya lang ang kailangan ko. Masaya na ako ron. Mga bandang 10 p.m. ay nakatanggap ako ng text mula kay Henry. Lumabas daw ako at may pupuntahan daw kami. Sumama ako sa kanya nung gabing yun. Haaminin kong nakaramdam ako ng excitement ng mga oras na yun. May sorpresa kaya siya? May bibigay kaya siyang isang bagay na dapat kami lang dalawa ang makaalam? Kahit saan man ako dalhin ni Henry ay ayos lang. Hindi ako magdadalawang isip na sumama sa kanya. Gusto ko nang tapusin ang namamagitan sa ating dalawa. Biglang sabi niya, nakahanap kami ng tahimik na lugar at doon niya yon sinimulang sabihin. Teka, bakit? May problema ba tayo? Sabi ko. Kasi wala akong makitang rason para sabihin niya to sa akin at talagang sa kaarawan ko pa. Wala siyang ibang sinabi. Basta niya lang sinabing gusto niya nang ihinto ang anumang ginagawa naming dalawa. Naguguluhan ako. Agad kong kini-question ang sarili ko. Nagkulang ba ako? May bagay ba akong hindi na ibigay? Gusto niya nang bumalik sa bahay pagkatapos noon at gusto niyang umaakto kaming parang walang nangyari. Habang sa loob-loob ko ay gusto kong magwala. Gusto ko siyang sumbatan sa totoo lang. Malaki na ang na-invest kong feelings para sa relasyong ako lang pala ang nag-assume. Tapos na. Yun na yun. Tapos walang sapat na dahilan. Sa kagustuhang pigilan siya ay tinanggal ko ang lahat ng suot ko sa katawan. Dati ayaw na ayaw niya akong patulan sa ganitong bagay. Pero kung ito ang paraan, para mapanatili lamang siya sa tabi ko, gagawin ko. I kiss him. Inakit ko siya ng tuluyan. Kinuha ko ang kamay niya upang ipadama sa kanya ang aking buong katawan. Mula sa labi, pababa. Napakagatlabi na lang ako nang maabot niya ang bagay na pinakaiingatan ko. Ilang beses ko siyang narinig na napamura. Kalaunan ay bumigay siya at natagpuan ko na lang ang sarili kong dumadaing sa ilalim niya. Inangkin niya ang pagkababae ko. Buong buo ko rin na inalay ang sarili ko sa kanya. For me, that night was memorable. Kinabukasan, kahit nananakit ang katawan ko, masaya akong nakauwi. Hinatid niya ako sa bahay at agad ako natulog dahil napuyat ako sa mga nangyari sa amin nung gabing yun. Pero bago siya umalis, ay nasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Tanging-tango at ngiti lang ang naging sagot niya doon. Ngunit hindi ko inaasahan na yun na ang huling beses na makikita ko si Henry. Dahil sa sumunod na araw, iba na ang driver namin. Umalis na raw si Henry sa trabaho. Nalumo ako sa nalaman. Sinikap kong malaman ang address ni Henry. Hinanap ko siya kung saan. Napakahirap niyang hanapin sapagkat hindi rin alam ni Daddy ang pinanggalingan ni Henry. Ang alam lang ni Dad ay pinakilala lang to ng kaibigan niya kaya kinuha ni Dad si Henry para maging driver. Ngunit isang araw, hindi ko inasahang matutuntun ko rin siya. Ang masaklap ay nalaman ko rin na may pamilya na si Henry at matagal na tong kasal sa isang taga-probinsya. At may 5 na silang anak. Ngayon ko napagtanto kung bakit gusto niya akong hiwalayan. Dahil may nagmamay-ari na ng puso niya. Ang lahat ng nangyari sa amin, para sa kanya, ay purong pagnanasa lamang. Ang natutunan ko,
Hindi lahat ng gustuhin natin ay makukuha natin. Kailangan nating magtira para sa sarili natin. Dahil hindi natin maibibigay ang pagmamahal na yun sa iba. Kung sarili natin ay hindi natin kayang mahalin. Naway may nakuha kayong aral sa naging buhay ko. At salamat sa pakikinig.